Walang perang madadala sa hukay, pero lahat ay posibleng makagalaw ng dahil sa pera. Kaya lahat ay nangangarap magkaroon nito. Dahil sa mundong ito, kapag wala kang pera, kahit mismong kaanak mo'y hindi ka kilala. Kilalanin natin si Ray sa kanyang kwento. 45 taong gulang na bago ang pananaw sa maling trato at panloloko ng sariling kaanak. Dahil sadyang pinagpala ang mga taong may mabuting kalooban. Ang pagpapala, yun ay sa tulong ng mutya ng sili at ng panabong. Katatapos lamang ni Ray sa kanyang high school taong 1983. Tuwang-tuwa siya dahil pinangako ng kanyang tiyuhin na pag-aaralin siya nito ng bokasyonal. 6 na buwan sa pagiging marino at maaari na siya agad makasakay ng barko para makapagtrabaho. Isang marino ang kanyang tiyo kaya ito ang nangako ng magandang trabaho sa kanya. Ito rin ang nagpaaral sa kanya mula unang taon ng high school hanggang sa kasalukuyan, kaya ito ang dahilan kaya siya nakapagtapos ng high school. Ang galing Ray, mataas ang nakuha mong marka. Binabati kita. Ngayon ay matutupad mo na ang pangarap mong maging isang marino. Masayang bati ng kanyang tiyo Aldo. Salamat po Tiyo Aldo. Hindi magiging posible ang pangarap ko kung hindi dahil po sa inyo, sa tulong po ninyo lahat. Masipag ka rin naman Ray, nagseserbisyo ka rin naman sa akin. Yung mga alagaan naming baboy, hindi yun kaya ng tiya Gilda mo kung siya lang mag-isa. Kaya salamat din sa iyo. Oo nga pala, tapusin mo yung pagiging marino kahit bokasyonal lang. Sayang, malaki ang sahod ng isang marino. Opo tiyo, gustong gusto ko talagang maging kagaya mo eh. Baka ikaw pa nga makatulong sa magulang mo Ray. Malaking bagay ang may ahon sila sa hirap. Kagaya ko, tignan mo ang lola Solidad mo. Ang lolo Goryo mo, matiwasay na ang buhay ngayon, pabakasyon-bakasyon na lamang. Oo nga po tiyo, kaya mag-aaral talaga ako ng pagiging marino, lalo't nariyan ka at handang tumulong sa akin. Sabik na sana siyang tahakin ng landas ng kanyang tiyo Aldo, kaso'y biglang dumating ang kanyang ina. Ang buong akala niya'y dadalo lamang ng seremonya ng kanyang pagtatapos. Naku nay, nahuli yata kayo ng dating tapos na ang seremonya eh. Heto nay, ang medalya ko nakuha. Tuwang wika niya sa kanyang nanay Dolor. Ang husay naman anak, pasensya na ha. Medyo marami ng suki ang ate Ella mo sa inuupahan niyang tindahan ngayon, kaya tanghali na akong nakalabas. Ayos lang po yun nay, hindi ka naman dapat na mag-abala pa na pumunta rito eh. Siyempre kailangan ko ring bigyan ng panahon, pero ang totoo niyan eh, pinakukuha ka sa akin ng ate Ella mo. Po, bakit po nay? Tulungan mo muna daw siya sa kanyang tindahan. Kapag kukuha pa siya ng taong sasahuran ay sayang ang pera. Itutulong pa natin yon sa 7 kapatid mo na nag-aaral. Eh nay, mag-aaral pa po ako ng seaman eh. Si Tiyo Aldo po ang magpapaaral sa akin. Saka siya rin po ang magpapasok sa akin sa kanilang kumpanya. Anak, unahin na muna nating tulungan ng kapatid mo. Sayang kasi, alam mo namang mga babae ang mga kapatid mo. Naiisa ka lang lalaki. Tulungan mo muna sila hanggang magkolehiyo. Paano naman ako, Nay? Lalaki ako dapat ang magtatapos eh. Kawawa naman ang magiging asawa ko sa huli. Tutulungan ka naman daw ng ate Ella mo eh, sabi niya sa akin. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang hiling ng ina kahit mabigat sa kanyang loob. Hinintay niyang bumalik ang tiyo Aldo niya, may dala itong pangmeryenda at nagulat ito sa presensya ng kanyang ina. Pinagtapat niya dito ang lahat at ito naman ay dismayado. Ay pero kung talagang iyon ang pipiliin mo, wala naman akong magagawa pa. Sana lang hindi mo pagsisihan Ray. Mapilit din kasi si nanay tiyo, wala naman akong magawa. Mabigat ang loob niya na sumama sa inay, ngunit wala siyang magawa. Ito pa rin ang masusunod dahil ito ang ina. Ang inaakala niyang nakakapagod na trabaho ay hindi niya inaasahang mas doble kaysa nasa kanyang isipan. Mas nakakapagod pa sa isang construction dahil 8 oras lamang ang trabaho. Sa kanyang ate Ella, gigisingin ng 2:00 ng madaling araw, uuwi ng 10:00 ng gabi. Ang kanyang trabaho sa tindahan nito sa pampublikong palengke. Tagakarga ng sako-sakong bigas kapag may bibili. Nagre-repack ng asukal, mantika, harina at kung ano-ano pa.
Minsan may isang oras na pahinga sa tanghali pero kapag iniwanan siya ng kanyang ate at ng kinakasama nitong lalaki, magdamag niyang titiisin ang sakit ng ulo dahil walang tulog. Idadaan na lamang sa kape at kapag hindi tumalab ay may reserba pang energy drinks para lumakas ang enerhiya. 7 taon nang nakalipas, sa wakas ay nakabili rin ng tituladong lupa ang kanyang ate Ella. Nakapagpagawa ng bahay at nakapagtapos na rin ng kolehiyo ang 3 pa niyang kapatid. Naisip niyang hilingin sa ina na siya naman ang mag-aral. Nay, baka pwedeng si Labing at Ina na rin ang papalit sa akin dito. Ako naman po ang mag-aaral. Tumatanda na po ako. Mga bata pa naman sila, Nay. Naku Ray, mag-a-apply yan sila ng trabaho. Sayang naman ang tinapos nila, diba? Makakatulong na sila sa akin yan. Pero Nay, 21 na ako. Kahit 5 duling wala akong ipon. Anong gusto nyo, tatanda akong ganito? Konting panahon na lang, Ray. Hindi ka ba makaintindi? Wala rin siyang magawa. Ang mga ito rin ang masusunod. Hindi ang kanya. Kahit isang pirasong pantalon ay hindi man lamang siya magawang bilhan ng ate Ella. Ang mga ito ay sakay ng makinang sasakyan. Samantalang siya ay sakay sa padyak na pinagkakargahan ng mga mantikang irerepak. Pagdating niya ng tindahan, pagod na siya sa ilang taon ngunit pilit niyang kinakaya. Tapos ay nabalitaan niyang sabay na nagbuntis ang kapatid niyang nag-aaral ng kolehiyo at si Ina na ang sabi ng nanay niya ay maghahanap ng trabaho. Yan na nga ba sinasabi ko, Nay? Tignan mo, yung mga babaeng binigyan niyo ng halaga, anong nangyari? Nabuntis lang, wala pang napatunayan. Samantalong ako, eto, pagod na. Kung natapos ko lang sana ang pagiging marino ko kahit vokasyonal lang, ngayon maganda na ang trabaho ko, maganda na ang buhay ko. Nakikita mo ba ako dito, Nay? Walang pahinga. Samantalang si Ate Ella at ang kinakasama niya parang don at donya. Sa ilang taon ng puspusang pagtatrabaho ko dito, kahit 1 buwan na sahod man lamang wala ako natikman. Itong ubo ko kahit kalahating taon na, hindi gumagaling sa gamot. Nangangayayat na rin ako. May pakialam ba kayo ni ate sa akin? O talaga nga bang anak ang turing niyo sa akin? O baka naman ampun niyo lamang ako kaya ganito niyo akong ituring. Daig pang kalabaw. Hindi makasagot ang kanyang ina. Sumabog na siya sa sama ng loob na mayroon siya. Nag-iisa siyang lalaki ngunit daig pa niya ang kalabaw sa kanilang pamilya. Kung buhay lamang ang kanilang amay tiyak na hindi ito papayag na siyang mapag-iwanan dahil siyang may karga ng buhay ng kanyang pamilya sa huli. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan at pabalik-balik na ang kanyang lagnat at panlalamig sa katawan. Dahil doon ay napagpasyahan ng kanilang ina na dalhin siya sa doktor. Doon lamang siya nakapagpahinga sa trabaho. Na-diagnose kasi na mayroon siyang tuberculosis. Binigyan din siya ng karampatang medikasyon. 6 na buwan, ngunit hindi mawala ang kanyang karamdaman. Kailangan pang ulitin ang pag-inom niya ng gamot sa loob ng 6 na buwang muli hanggang sa makitaan ng bukol ang kanyang baga. Lumapit na siya sa isang albularyo. Ito ang tumulong sa kanya na mapagaling siya dahil gusto pa niyang kumanda ang kanyang buhay at patutunayan niya yon sa kanyang pamilya na ang trato sa kanya ay isang kalabaw. Ikaw may mabuti kang puso. Sadyang ginagawang utu-utu lang na sarili mong pamilya. Pamilyang, saka mo na siguro malalaman. Mas mabuti sa kanila mismo galing ang katotohanan. Uwi ka ng albularyong si Lolo Norbing. Nagtaka siya kung paano nito nalaman gayong unang beses lamang siyang lumapit sa albularyo. Lolo, paano niyo po nalaman ang tungkol sa akin? Mukhang marami kayong alam tungkol sa akin lahat malalaman ko sa tulong ng aking gabay. Talaga po, napahanga mo ako doon samantalang itinuro lang naman ako dito ng aming kapitbahay. Sige, tutulungan kitang gumaling, naaawa ako sa iyo Kita mo naman gayong may sakit ka, kahit isang pamilya mo may sumama ba sa iyo? Biglang sumama ang kanyang loob sa sinabi ng matanda. Oo nga naman na kahit na ina niya. Mabigyan lang siya ng gamot ay ayos na. Hindi nga tinatanong kung sumasakit pa rin ba ang likod niya. Halos 1 dekada na siyang naging kalabaw. Walang sahod tapos ngayon 1 taon siyang nakaratay dahil sa sakit. Tingin sa kanya ay wala ng silbi. Hindi ko rin maintindihan may pamilya rin palang ganito Titiisin ka. May ina talaga na pinaparamdam sa'yo na higit na mas mahalaga ang kapatid mo. Tapos ikaw, tagapasan lang nila. Alam mo kasi Ray,
Sasabihin ko na sa iyo ito. Hindi ka aasenso kapag nariyan ka sa pamilya mo. Humanap ka ng sarili mong daan kasi nakikita ko oras na mawala ka sa kanila, babagsak ang negosyo nila, mawawala lahat ng naipundar nila at ikaw aasenso ka. Paano ko aasenso nito, Lolo? May sakit na nga ako, wala pa akong pinag-aralan. Hindi naman ako makapagtrabaho ng mabigat nito, Lo, dahil sa nangyari sa aking baga. Kapag Diyos na ang gumawa ng paraan, walang imposible. Sana po, Lo, magkatotoo. Magkakatotoo yan, maniwala ka sa akin. Halika na, uumpisahan na natin ngayon ang panggagamot sa iyo. 2 buwan na lamang ay mawawala na yung sakit mo. Buong loob siyang nagtiwala sa panggagamot ni Lolo Norbing dahil ramdam niyang tunay ang pagiging albularyo nito. Lalo pat lahat ng hula nito sa kanyang buhay ay tugma sa mga nangyayari. Tuwing Martes ay pinapabalik siya nito sa bahay nito. May pagkakataon na maraming pasyente, may pagkakataon din na darating siya ng tanghali, kaya wala nang madalas na pasyente ang matanda. At sa mga oras na yon, ang pinagkakabalahan ni Lolo Norbing ay ang alagang tandang nito. Oray, dumating ka na pala. Akala ko hindi ka na darating. Kapistahan kasi ngayon sa baryo. Isasabong ko itong aking alaga. Magandang tanghali po, Lo. Tinanghali ako ng dating. Nagligpit kasi ako ng mga gamit, Lo. Uuwi na ako ng probinsya. Bakit naman? Hindi pa tapos ang panggagamot ko sa iyo. Hintayin mo man lamang sanang matapos. Lo, ang sama na ng trato nila sa akin para akong pabigat. Lahat ng inuupuan ko, sinusundong buhusan ng mainit na tubig. Nakakainsulto, nakakasakit ng loob. Ay, mabuti pa'y dumito ka muna sa akin. Wala naman akong kasama dito sa bahay. Kawawa ka naman, huwag kang mag-alala. Umiikot ang panahon, Ray. Darating ang panahon, lalapit sila sa iyo para humingi ulit ng tulong. Sa pagkakataong yan ay hindi na serbisyon tulong ang kanilang kailangan, kundi pera. Saan naman ako kukuha nun, Lo? Hindi pa sa ngayon. Itaga mo sa bato. Mangyayari ang sinasabi ko, Ray. Kapag nangyari yan, baka wala na rin akong awa sa kanila, Lo. Hindi naman kita masisisi, pero kailangan mo pa rin magpatawad. Matapos ang kanilang usapan ay ginamot na siya ng lolo. Hindi nga siya nakatanggi ng alokensya nitong isama sa sabungan. Maayos ka naman, hindi ba? Masakit pa ba ang likod mo? Matagal nang hindi, Lolo. Nung ikalawang balik ko dito, wala naman akong naramdaman na sakit ng likod. Saka hindi na rin ako umuubo. Mabuti naman, simula ngayon dito ka na sa akin. Sa ngayon, isasama muna kita sa sabong. Mamayang gabi, kunin mo ang mga gamit mo sa inyo. Kapag aalis ako ng bahay ni Ate Ella, hindi ako magpapaalam kahit kay Nanay, Lolo Norbing. Depende yan sa iyo, desisyon mo yan eh. Wala siyang ideya sa sabong at hindi siya interesado, ngunit kailangan niyang pakisamahan si Lolo Norbing. Halos buhay na niya ang kanyang utang dito. Pagdating sa sabungan ay dumiretso itong naghanap ng kalaban. Agad naman itong nakahanap ng katapat. Bago nilagyan ng tari ang tandang ay nakita niya si Lolo Norbing na may inuusal. Hinayaan niya ito dahil alam niyang orasyon yon para sa proteksyon sa alaga nitong tandang. Nang magumpisa ang laban sa pagitan ng tandang ni Lolo Norbing at ng kalaban nito ay natuon doon ang kanyang atensyon. Unang beses niyang manood at napagtanto niyang nakakatuwa rin ang manood ng sabong. Nakakahilakbot din dahil sa brutal ang laban, ngunit unti-unting nasanay rin siya sa huli, nakisali na rin siya sa hiyawan ng mga sabungerong naroon. Mas lalo siyang napasigaw nang biglang bumaon ng talim ng tari ng tandang ni Lolo Norbing sa tiyan ng kalaban nito. Hanep, panalo tayo, Lolo. Panalo ang tandang mo. Kita mo yun, Ray. Hindi talaga pumapalya yung aking alaga. Ilalaban pa ba ulit, Lolo? Ay hindi na. Isang beses ko lang nilalaban ang aking alaga. Hindi na sobra pa. Kaya nga, pinupusta ko na lahat ng pera ko na dala kasi hindi na mauulit pa ang minsan eh. Naku, edi malaking panalo mo, Lolo. Hindi naman sobra. Itong sabong ay pampalipas oras ko lang din naman. Saka sinisiguro ko lamang din na hindi ako mawawala sa kontrol. Magaling pa rin ako humawak at magpapanalo ng aking mga alaga.
Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang tungkol sa paggamit nito ng orasyon sa tandang. Kaya nga po pwede pang ilaban lo. Hindi nga nabawasan ng lakas Hindi na Ray kasi iba kasi ang gamit ko. Buti sana kung may mutya. Ano pong mutya lo? Saka paano mahanap yun? Ang mutya ay swerte. Isa siyang karunungang galing sa kalikasan, kusang nagpapakita sa isang nilalang na karapat-dapat na mabigyan. Hindi ko po maintindihan, Lolo Norbing. Ano po ba yan? Anong itsura niyan? Ngayon ko lang kasi narinig yung ganyang bagay Para din niyang anting-anting, Ray. Hayaan mo. Sa susunod kapag may nakita akong tao na may tangang bertudes ay ituturo ko agad sa iyo. Malalaman ko yan kasi malakas ang pakiramdam ko. Isa sa mga gamit ko sa panggagamot ko sa mga tao. Sige po Lolo, iyang mutya, paano ko yan hahanapin? Kailangan lamang ay mabusisi ka. Sa kalikasan naman iyang mga bertud, lahat ay may bertud Ray. Ang kaso ay iilan lamang din ang binibiyayaan. Kahit ako na isang albularyo, nakadepende lamang din sa orasyon. Wala akong anting-anting o mutya. Aklat ng lihim na karunungan ay meron ako. Ang galing pa rin Lolo, pero sana kahit mutya man lamang ay meron din ako. Humiling ka ng tapat sa ama, malay mo. Saka halimbawang may makaharap kang tandang na may bertudes sa pagsasabong. Sumpain mo, magdala ka lagi ng isang maliit na botel ng asin. Ibulong mo ng 10 beses ang pagpapawalang bisa ng mutya ng iyong katapat. Doon itiyak ng pagiging talunan ng kalaban. Bigla siyang nagka-interes sa mutya at sa isang iglap lamang ay bigla siyang naging interesado sa sabong. Sa araw-araw na pag-iensayo ni Lolo Norbing sa mga tandang nito ay naroon siya at pinag-aaralan. Maging ang paraan ng pag-aalaga ng tandang panabong. Ayos tulo, mas lalo akong naging malakas dahil sa mga tandang mo. Ramdam ko na talagang malakas na ako Lolo. Wala na akong sakit. Wala ka ng sakit matagal na dahil sa maling trato sa iyo ng iyong pamilya. Kaya bumabagsak lagi ang pabalik ang iyong katawan. Mukhang tama po kayo Lolo. Kaya ayoko nang umuwi muna sa kanila. Sila ang papas lang sa akin Biglang naging malungkot ang mukha ni Lolo Norbing. Halatang may naalala ito noong araw. Hindi siya makatiis kaya tinanong niya yon. Lolo Norbing, bakit po bigla na lang kayong naging malungkot? May nasabi po ba ako sa pandinig niyong iba? Ay wala naman Ray, naalala ko lang yung kabataan ko sa iyo. Tingin ko kaya malapit ang loob ko sa iyo dahil pareho tayo ng pinagdaanan. Kung hindi pa ako lumayo sa pamilya ko baka hindi ko man lamang nakita ang aking halaga bilang tao. Nako, may napagdaanan din po pala kayo Lo. Hay, talagang masakit Lolo ngunit wala tayong magagawa. May mga pamilya yata talagang ganito Masakit Lolo, sumisikip ang dibdib ko tuwing maaalala ko yung bagay na yon. Ngunit hindi ako makakawala kung hindi ko lilimutin yon. Tama yan Ray, ibangon mo ang sarili mo. Magsumikap ka para sa iyong sarili. Si Lolo Norbing ang naging kasangga niya sa kanyang pag-uumpisa sa buhay. Ito ang tumutulong sa kanya hanggang sa tuluyan na niyang niyakap ang buhay. Malayo sa totoo niyang pamilya. Minsan ay mas masarap kasama ang hindi kadugo. Yun ang napagtanto ni Ray. Isang hapon habang nasa likod ng bakuran, pinapakain ng mga alaga ni Lolo Norbing ay napatingin siya sa lawak ng lupang abandonado roon. Saktong palapit sa kanya ang matanda. Lolo, bakit niyo po ako sinundan dito? Tapos niyo na po bang gamutin ang huling pasyente ninyo? Ay oo Ray, sabi ko niya nandito ka na naman sa likod ng bahay Pinapakain ko lang po yung mga alaga niyo Lo. Hapon na kasi. Oo nga pala Lo, kanino pong bakanting lupain itong sa harapan natin? Ay akin pa ito. Hindi ko nga lang inaalagaan kasi paano ba naman? Naging abala na ako sa panggagamot. Mataba sana ang lupa dito Pwede ko kayang pagtamnan Lo. Ilalako ko tipambibili ng bigas at ulam natin para naman may ginagawa ko dito Lolo. Palagi na lamang ako nakatunganga sa mga ginagawa nyo. Sana man lamang may mapaglibangan din akong gawin. Ay ang tanong dyan kaya mo ba?
Kaya mo na ba? O mukhang tumataba ka naman ng ngayon, Ray. Hindi gaya ng unang dating mo dito. Parang isang ihip lamang ng maliit na hangin ay matutumba ka na eh. Oo naman po, Lolo. Magaan lang to. Ehersisyo nga lang to, Lolo eh. Ang mahalaga may tinatrabaho ako. Ay sige kung yan ang gusto mo. Pero wag mo sagarin, madalas pahinga. Ang pangit ng init ng panahon ngayon eh. Ay salamat naman po, Lolo. Tataniman ko ito ng sili. Mahal ang sili sa palengke. Saka matagal bago mamatay ang sili kaya mapagkakapirahan ng gusto. Ikaw ba kung ano yung gusto mo? Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat ng sobra dahil sobrang bait sa kanya ni Lolo Norbing. Higit pa yata ito sa tunay niyang pamilya. Ginamot na siya at pinakain. Lahat ng pabor ay para sa kanya. Kinabukasan ay inumpisahan agad niya yung linisin. Ngunit hindi rin niya kinalimutan ang pag-aalaga ng tandang ni Lolo. Pagpapakain, paliligo at pag-inom ng bitamina, kaya tuwang-tuwa rin si Lolo Norbing sa kanya. Inumpisahan na niya ang pagpupunla ng sili habang nililinis pa rin ang lugar. Makalipas ng 2 pang linggo ay tuluyan niyang itinanim ang kanyang mga naipunla. Talaga namang napakasipag mong bata ka, Ray. Kaya hindi na nakakagulat kung balang araw ay isa ka ng matagumpay kasi napakasipag mong bata ka. Sanay po ako sa mga trabaho, Lolo. Kaya kahit saan ako ilagay, walang problema. Huwag kang mag-alala, ang iyong kasipagan ay magbubunga. Kung ano lang po ang ibibigay ng Panginoon sa akin, Lo, wala po akong hihilingin sa kanya na sobra. Kalusugan at maiahon ko lang ang bawat araw ko sa mundong ito, ayos na ako eh. Hindi yan, Ray. Bata ka pa kaya mangarap ka ng mataas. Samahan mo ng pagpupursige. Salamat po, Lolo. Salamat sa mga payo mo sa akin at pagpapalakas ng loob. Oo naman. Ako yung mag-isa at wala ring pamilya. Kaya naiintindihan ko ang panig mo. Kung interesado ka sa panggagamot, tuturuan kita, Ray. Sakaling para rin sa iyo ang panggagamot na ito. Sa ngayon, Lolo, hindi ko pa nakikita yung sarili ko sa ganyang bagay. Pero hindi ko naman isasara ang posibilidad. Pwede naman yun, di ba, Lo? Tumango ang matanda at sinabing maghihintay lamang ito sa kanyang desisyon. Nang hapong yun ay muli niyang isinama si Lolo Norbing sa sabungan. Pang-4 na sabong na yun nakasakasama niya si Lolo. Pang-4 na baryo, hindi ginawang bisyo ng matanda ang sabong. Lagi lamang itong nakisama sa unang araw ng pintakasi sa baryo. Unang araw ng kapistahan na nakagawian na nitong laging gawin sa karatig baryo at sa mga sityo. Kaya kilala ito at respetadong albularyo ng mga karatig baryo. Tiyak na naman ang panalo nito, Lolo. Sanay na ako mag-uwi lagi ng bihag, Lolo eh. Uwi ka niya habang papunta sila ng sabungan. 1:00 yon ng hapon. Hindi ko naman pinangangalandakan na magaling akong sabongero, Ray. Talang lahat eh, dahil pa rin sa nasa itaas. Walang atin dito sa mundong ito. Lahat ay hiram. Lahat. Kaya ka binibiyayaan ng ganyang karunungan, Lolo, kasi hindi ka mayabang. Hanga talaga ako sa iyo, Lo. Napakatalino pa. Kung may gusto man akong tularan sa huli, ikaw malamang yun, Lo. Dahil wala naman talagang dapat ipagyabang sa mundong ito. Kahit ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Kaya mainam na habang nabubuhay tayo ay gumawa tayo ng kabutihan. Mawawala man tayo sa mundong ito, maraming kabutihang bagay ang maaalala sa atin ng mga tao. Kahit dekada na tayong wala sa mundo, tiyak akong gugunitain pa rin ng mga tao ang ating kabutihang gawa sa panahong nabubuhay pa tayo. Mahabang pangaral ng matanda. Habang tumatagal siya sa teritoryo ng matanda, ay maraming bagay pa siyang natututunan. Mas pipiliin na niyang samahan si Lolo Norbing hanggang sa huling hininga nito kaysa sa sarili niyang kadugo. Sa sabungan, halos pahirapan ng makahanap ng pupusta sa kabilang panig. Puno na ang duguruan sa panig ni Lolo Norbing, ngunit sa kabilang panig ay nangangalahati pa lamang. Marami nang nakakalam sa galing ng tandang ni Lolo sa pakikipagsabong. 7 lamang ang tandang ng matanda at hindi na nito dinagdagan pa ang koleksyon. Hanggang 7 lamang dahil ayon dito ay 7 ang numero ng swerte sa sugal
At tama ito dahil ang 7 tandang nito, lahat ay ganadores. Pagkalapag pa lang sa ruweda ay sinalubong na agad ng tandang ni Lolo Norbing ang kalaban. Mabuti na lamang at nakailag ang kalaban. Dahil kung walay isang salpukan lamang bagsak agad, nalipat ang pwesto ng 2 tandang kaya naging tensyonado si Lolo Norbing. Nasa panig niya ang orasyon ng proteksyon ng kanyang alaga kaya mabilis niyang inihipan at tinanggal ang harang na orasyon. Mainam ng patas kaysa mas protekta nito ang hindi nito tandang. Buo nitong ibinigay ang tiwala sa alaga nito. Ilang sandali pa'y patuloy pa rin ang paglipat-lipat ng pwesto ng 2. Pareho ang mga itong magaling sa laban, kaya kahit si Ray ay napapahiyaw tuwing sabay nalilipad ang 2 tandang at sa taas ang mga ito magsasalpukan. Ano ba naman yan, Lolo? Kinabahan naman ako. Parehong magaling eh. Huwag kang kabahan, magaling ang alaga ko at buo ang tiwala kung kaya niyang talunin yung kalaban. Matalino lahat ng alaga ko, Ray, kaya alam kong makakahanap siya ng paraan kung paano ito mananalo. Bigla na nga lamang bumulagta ang tandang ng kalaban sa isang salpok lamang ng kanyang alaga. Kita mo ba yun, Ray? Sabi ko naman sa iyo eh, matalino itong aking tandang. Ang galing mo talaga, Lolo Norbing. Hanga talaga ako sa iyo. Ikaw lang talagang kakilala kong sabongero na hindi pa natatalo ang tandang kahit minsan. Ay hindi naman sa ganon. Biniyayaan lamang din ng lihim na karunungan. Pinag-aaralan ng matagal na panahon. Kaya nga kahanga-hanga, Lolo. Sa iba-ibang pagkakataon tayo binibigyan ng biyaya ng ama. Malay mo ang sayo ay sasabong rin at may ibibigay na mutya sa iyo ang kalikasan o di kaya'y pwede kong ituro sa iyo ang lihim na karunungang mayroon ako. Mukhang hindi ko kakayanin, Lolo. Yung palang binuksan ko ang aklat ng karunungan na sinasabi mo, parang mabibiyak na yung ulo ko eh. Ano pa kaya kung aaralin ko pa yun? Baka mabaliw na ako, Lo. Kaya wag na lang. Ayos na itong ganito, aaralin ko na lamang muna ang paraan ng pagsasabong at pag-aalaga ng tandang. Uwi ka niya sa matanda. Pag-uwi nila sa hapong yon ay diretso agad siya sa kanyang mga pananim. Ilang buwan na lamang ay mamumulaklak na rin ito. Pagkatapos niya itong diligan ay pinakain na niya ang mga alagang tandang ni Lolo. Sakto ring may dumating na pasyente dito. Kaya alam niyang hindi na ito maalagaan pa ng matanda. Isa pa'y nasanay na rin ito na siyang nag-aalaga ng mga tandang. Hanga rin siya sa matanda dahil 89 na pero malakas pa rin. Nag-alala nga lamang siya dito dahil madalas itong binabangungot. Ayos lamang sana kung lagi niyang magigisnan. Minsan kasi napapalalim rin ang kanyang tulog. Kaya hiling niya lagi sa kanyang dasal bago matulog na sana'y magising na lamang di siya tuwing umaatake ang bangungot ng matanda. Marahil ay dahil sa sobrang katandaan na nito kaya inaatake ng bangungot. Pagkatapos niyang gawin lahat ng gawain ay tapos na ring manggamot ang matanda. Lolo, wala na pong pasyente. Maaari na siguro tayong maghapunan. Ay oo, mukhang pagod na rin kasi ako eh. Ang bango ng luto mong adobong bihag kanina, nagutom ako ng gusto. Pinasarap ko talaga yan, Lo, kasi alam kong pagod ka na. Ay, sobrang nagpapasalamat ako na kilala kita, Ray. Pakiramdam ko'y nagkaroon na ako ng katuwang simula nang dumating ka. Hindi rin ako tuluyang gumaling kung hindi dahil sa iyo, Lolo, mula sa sakit sa puso at mula sa totoong sakit na mayroon ako. Ay, wag mo nang ipaalala sa sarili mo, baka maiyak ka pa. Hayan ka niya naman, kalimutan mo na nga lamang ang bagay na yan. Hindi na mangyayaring masasaktan pa ako, Lolo. Nagising na ako sa katotohanan. Tapos na ang pagiging utu-utu ko. Mabuti naman kung ganon. Talaga nga naman yung pamilya mo, ano. Hindi ka man lamang naisipang hanapin. Kahit inamoy, wala man lamang. Ayos lang, Lolo. Tanggap ko na po. Mga kapatid ko lang na babae ang mahalaga sa kanya eh. Siguro kasi, Lo, iniisip niya na sa pagtanda niya ay mga babae lamang ang mag-aalaga sa kanya. Kaya wala siyang pagpapahalaga sa akin. Pilit na iniba ni Lolo Norbing ang kanilang usapan. Ito man ay dismayado sa ugali ng kanyang ina at ng mga kapatid niya. Ngunit pilit nitong pinapaintindi sa kanya ang kahalagahan ng pamilya. Mahalaga nga ba? Depende siguro. Makalipas pang ilang buwan
Tuluyan ang naging hitik sa bunga ang kanyang mga pananim na sili. At sa umagang yun ay pipitasin na niya ang unang bunga upang may lako sa palengke. Tansya niya'y aabot yun ng kalahating sako o higit pa. Sabik na rin siyang may lako yun. Isang kakatuwang bunga napansin niyang nasa gitna ng puno, 3 beses na maliit kaysa ibang sili. Sinliit ng Bisayang sili na sobrang anghang, kumikinang ito sa sobrang pula at hinog, ngunit nagtaka siya dahil matigas yon. Hindi niya yun inilakip sa kanyang inani, bago sa inilagay niya yon sa kanyang bulsa. Minadali niya ang pag-ani nang sa ganon ay maihatid na niya ito sa palengke. Pagkatapos niyang anihin ay nagpaalam na siya kay Lolo Norbing na ilako ang ani niyang sili. Nangako siyang babalik agad dahil may nakausap na siyang tindera at ito ang kukuha ng lahat ng kanyang mga inani. Wala pang gabi ay nakakuha na siya ng 3,000 piso. Bumili agad siya ng maraming bigas at isda para sa kanilang maglolo. Pilit niyang ibinigay sa matanda ang 1,000, ngunit ayaw nitong tanggapin yon. Sige na po lolo, unang ani pa lang naman ito eh. Marami pang susunod, kaya tiyak ako marami pa akong maibibigay sa inyo. Ay hindi na Ray, sa'yo na yan, itago mo na lamang. Magagamit mo yan pagdating ng araw. Lolo, marami pa akong kikitain, unang ani pa lang ito eh. Saka sige na, tanggapin mo na. Alam ko naman na marami ka pang kikitain, kaya nga itago mo na lamang yan para may maipon ka. Si lolo talaga. Hindi salamat na lang dito lo, ayaw mo kasing tanggapin eh. Oo nga pala lo, may nakuha kong kakaibang sili, tignan mo ito oh. Dinukot niyang mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at matigas na sili na hinog na napitas niya. Itinaas iyon at pinakita sa matanda. Ano bang mayroon dyan? Lolo, ito lang sa lahat ang naiiba sa nakuha ko. Para siyang bato, matigas pero kumikinang, parang laruan eh. Pero may kabigatan ng kaunti. Ray, nadali mo. Para sa iyo talaga yan. Binigyan ka ng kalikasan. Ano pong ibig niyong sabihin lo? Ano pong nadali? Ang mutya ng sili Ray, ibinigay sa iyo ng kalikasan. Talaga po lolo, mutya ito ng sili. Oo, at malaki ang may tutulong nito sa iyong buhay. Tiyak akong magiging sunod-sunod na ang pagbabago ng buhay mo. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ngayon, lolo. Talaga bang akin ito? Talagang mutya itong hawak-hawak ko ngayon? Oo nga, kaya itago mo yan. Ang ganyang mutya hindi na kailangan ng ritual. Pero lagi mo siyang ilagay sa isang mangkok ng gatas. Bawat buwan, iyon ang pagkain niya. Ang pampabisa sa bertod na mayroon siya. Alam niyo po bang kakaiba sa pakiramdam habang tangan ko ang mutya ko? Normal yan dahil nadagdagan ng natural na enerhiya mo sa enerhiya ng taglay na mutya na tangan mo. E di lalakas ako nito lolo. Suwerte sa sabong ang mutya ng sili Ray. Kaya kung ako sa iyo ipasukin mo na rin ang pagsasabong. Hindi kita tinuturo ang magbisyo. Ang paghawak mo ng mutya ay isang kasiguraduhan na wala kang talo sa larangang ito. Ilagay mo lamang ang puso mo at pananalig sa tangan mong mutya. Magtiwala ka at tiyak akong magiging magandang kahihinatnatan ng buhay mo, Ray. Tumango siya at nagpasalamat sa matanda. Ito marahil ang simula ng kanyang pagbangon. Sabik siya umpisahan ng buhay na tingin niya inilaan para sa kanya. Ngunit kung kailan naman naramdam na niya ang simula ng kanyang kapalaran ay siya ring pagbagsak ng katawan ni Lolo Norbing. Ang mabuti pa siguro lolo, itigil mo na yung panggagamot mo. Kayang-kaya mo nga silang gamutin pero paano naman po yung sarili mo? Mahinang-mahina ka na, napapadalas pa ang pagkakaroon mo ng bangungot. Oo nga Ray eh, wala man lamang akong napasahan ng kaalaman kong ito. Baka naman pwede mong tanggapin ang alok ko Ray. Kawawa ang mga susunod na henerasyon, lulukohin lamang ng mga huwad na manggagamot. Natatakot kasi ako lolo, baka mabaliw ako eh. Hindi mo pa naman kasi naaaral, saka kaya sumakit ang ulo mo noong binuksan mo ang aklat dahil walang pahintulot iyon sa gabay. May uusalin ka pang Latin, dapat, bago mabuksan ito. Ganun pala yun lolo. Napabuga siya ng hangin. Iniisip muna niya ang mga posibilidad. Ang kainat-natan at kung ano pang magiging epekto sa kanya kung papasukin niya ang panggagamot
Ngunit kung hindi siya papayag, pakiramdam din niya'y makasarili siya. Kaya binuo niya ang kanyang loob, pinagbuklod ang puso at diwa. Tatanggapin niya ang alok ni Lolo Norbing. Nagulat siya dahil ang buong akala niya'y sobrang hirap paralin ng bagay na yon. Ngunit 2 linggo pa lamang ay natutunan na niya kagad ang panggagamot. Kaya maging ang matanda ay sobrang natuwa. Nagsisimula na siyang manggamot. Tuwing hahanapin sa kanya si Lolo Norbing ay tinuturo niya ito sa loob, nakaratay at nangihina. Maging siya nagtataka kung bakit wala man lang siyang nakilala kahit isang kaanak ni Lolo Norbing sa lugar. Ayaw din naman ni Lolo Norbing na pag-usapan ang tungkol sa pamilya nito. Ngunit isang gabing naghihingalo na ito masyado ay nagulat siya sa napakaraming mga yabag ng kabayo at halinghing ng mga ito galing sa labas ng bahay. Maghahating gabi iyon, napilitan na siyang tanungin si Lolo Norbing sa tunay nitong pagkatao. Wala na rin itong inilihim pa sa kanya. Sila talaga ang tunay kong pamilya. Iyon ang totoo. Silang tunay mong pamilya? Sino po, Lolo? Halinghing naman ng maraming kabayo ang naririnig ko sa labas eh. Anong pamilya mo po, kabayo, Lolo? Ang mga tikbalang. Sila ang tunay kong pamilya. Sinusundo na nila ako. Bata pa lamang ako nang mamatay ang aking inay. Pero bago siya mamatay ay pinagtapat niya sa akin na ang aking ama ay isang tikbalang. Ibinigay niya sa akin ang hibla ng buhok ng aking ama. 10 taon ako nang maglakas ako ng loob na kausapin ng aking ama. Siya ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para manggamot. Pinapili niya ako noon, yaman o kapangyarihan. Pinili ko ang kapangyarihan. Ano naman ang gagawin ko sa yaman? Makasarili yon. Samantalang kung kapangyarihan ay magagamit ko pa yun sa panggagamot. Bata pa lamang ako ay pagtulong na sa kapwa ang aking misyon. Bago ko pa nga nakilala ang aking ama, grabing maltrato nang napagdaanan ko sa aking lola at mga tiya at tiyo ko. Anak daw kasi ako ng halimaw at hindi nila ako matatanggap. Kaya ako lumayo upang walang kahit na sino man ang makakilala sa akin. Hindi na rin ako nagbalak pang mag-asawa. Pagtulong sa kapwa, iyon lang talaga ang aking misyon sa buhay. Ngayon ay huling hininga ko na. Iiwan ko sa iyo ang hibla ng buhok ng aking ama. Siya ang magiging gabay mo sa panggagamot, Ray. Tutulungan ka niya. Sa mahabang kwento ni Lolo Norbing ay naging tulala siya at naging tahimik. Ang hirap paniwalaan. Hindi niya alam kung totoong maniniwala siya. Hanggang sa unti-unting tinubuan ng buntot si Lolo Norbing. Naging matigas ang apakan nito, humaba ang likod at naging kulay puti yon. Puting kalahating katawan ng kabayo ang pumalit sa katawang tao nito mula balakang pababa. Ang mahaba nitong buhok at bigote ay nagpantay sa ilalim ng dibdib nito. Bumanat ang balat, bumalik sa pagiging bata sa isang normal na tao at tila nasa kalagitnaan pa lamang ang edad. Lolo Norbing, naging tikbalang ka po. Saka bumata ang mukha mo, Lolo. Isa kang puting tikbalang. Katulad na kayo ng iyong ama, Lolo Norbing. Hindi ako makapaniwala. Akala ko'y mamamatay na ako. Pero heto, naging immortal ako, Ray. Ang galing, totoo pala talagang mga tikbalang. Dati kwento lang yan sa akin eh. Maligaya ako ngayong makakasama na kita sa aking mundo, anak. Anak kong dugong mortal. Uwi ka ng isang tikbalang mula sa kanilang likuran. Nagulat si Ray nang makita ito. Ikaw ang ama ni Lolo Norbing? Ang astig naman, mas bata ka pang pakinggan kaysa kay Lolo. Ang boses mo'y parang sa binata. Samantalang kay Lolo'y uugod-ugod na ang boses. Dahil ang anak ko'y hindi tunay na immortal. Nananalaytay pa rin sa kanya ang dugo ng kanyang inang mortal. Ako nga pala si Pedok. Ako ang magiging gabay mo sa iyong misyon na ipinasa ng anak ko sa iyo. Siya ang magiging gabay din ng ibang albularyo sa ibang pagkakataon. Ganun po ba, Pedok? Pero ngayong isasama mo na siya, ibig sabihin, di ba, hindi na siya mamamatay? Hindi na. Dahil sa aming kaharian siya mamumuhay. Lilisanin niya ang mundong ito. Magiging isa na siyang immortal sa aming mundo. Pero maaari pa naman kaming magkita, hindi ba? Mangungulila po ako sa presensya ni Lolo Norbing. Hindi na siguro kayo pwedeng magkita, pero huwag kang mag-alala.
Dahil ibinigay sa iyo ni Norbing ang aking hiblang buhok, ibig sabihin may connection pa rin ako sa iyo. Ako ang magiging gabay mo sa lahat. Tatawagin lang kita, nandiyan ka na agad. Ganun ba yun? Ipan mo lang iyang butil ng buhok na mayroon ako sa iyo. Walang alinlangan akong pupunta sa iyo. At susundin ko lahat ng gusto mong iutos sa akin. Talaga po? Kahit ano? Kahit ano. Ngunit kailangan ko pang balansihin kung tama. Kung hindi, ay hindi pwedeng isagawa. Oo naman po, salamat kung ganun. Tuwang-tuwa si Ray nang marinig yon mula sa bibig ng kanyang gabay. Pakiwari niya siya na agad ang magaling na albularyo sa kanilang baryo. Iniwan sa kanya ni Lolo Norbing ang 7 tandang nito, kaya alam niyang sa kanya na yon. Kinuha niya ang listahan nito sa mga piyesta. Gusto niyang isabay ang misyon at pagpapayaman. Ipapakita niya sa kanyang pamilya na kaya niyang yumamang mag-isa, hindi na kailangan ng tulong ng mga ito. Sa susunod na araw ang pista sa kabilang baryo. Taman-tama, hindi pa siya gaanong kilala bilang manggagamot kaya may panahon pa siya sa sabong. Ramdam niyang magtatagumpay siya sa kanyang pangarap at nararamdaman niya yon. Nang sumunod na araw ay maaga niyang inihanda ang kanyang panabong. Pinaliguan ng maaga, ininsayo at pinakain. Aagahan niyang pumunta sa sabungan. Naalala niya ang wika ng Lolo Norbing sa kanya. Pwedeng ilaban ng paulit-ulit ang tandang na may mutya. Wag lang masumpa ang tangan nitong swerte. Kaya 10:00 pa lamang ng umaga nilisan na niya ang bahay. Pagdating niya sa sabungan ay mas marami pa ring sabongerong naroon. Nagsimula na rin ang sabong at ilang tandang na rin ang naisalang sa loob ng ruweda. Kaupo lamang niya na may kumasa na kagad sa kanyang alaga. Hindi niya yun inurungan. Bago umalis ng bahay ay pinatoka niya ang mutya ng sili na magbibigay dito ng kakaibang lakas at tapang sa pakikipaglaban. Matapos mailista ay naghintay siya ng tawag ng mananari upang makibitan ng talim. Kapag kakabitan na ito ng tari, ay ibig sabihin na ito na ang susunod na ilalaban. Ilang sandali lang ang lumipas ay tinawag na siya, kaya lumapit na siya roon. Makalipas din ang ilang sandali ay inilapag na agad niya sa ruweda ang tandang na alaga niya, at ilang sandali pa ay sinundan din ito ng kalaban. Tagaktak ang kanyang mga pawis. Kahit alam niyang may laban ang kanyang tandang ay iba pa rin sa pakiramdam dahil wari niya ay sarili niyang laban iyon. Ilang sandali pa umangat na ang lipad ng kanyang alaga. Bigla itong bumangis. Sinugod nito ng sinugod ang kalabang tandang. Napayaw na rin siya habang nakatingin sa napakatapang niyang tandang. Sige pa, alaga ko. Tapusin mong laban. Utos niya sa kanyang alaga. Hindi niya alam kung naiintindihan nga ba nito. Pero tingin niya naiintindihan nga nito dahil hindi nito tinigilan ang tandang ng kalaban hanggang sa bumao ng tari nito sa dibdib ng kalaban. Hindi maaari. Hindi matatalo itong tandang ko. Galit na sigaw ng kalaban. Hindi nito matanggap na natalo ang tandang niya ng kanyang alaga. Natalo na kaya pasensyahan tayo. Ganyan talaga sa larong sabong. Magaling at ganadores yung tandang ko. Paano natalo ng alaga mo? Anong gusto mong ipalabas na nandaya ako? Tignan mo nga, malinaw ang naging laban na. Parang lalabas na siya sa kanyang balat dahil wari niya ay inaakusahan siya nito ng bagay na hindi niya ginawa. Para walang gulo ay susuriin natin ang tandang na ito. Uwi ka naman ng sentensyador, sabay dakip ng kanyang tandang. Binusisi ang lahat ngunit wala namang nakikitang bagay na pwedeng basihan ng pandaraya. Wala naman, malinis. Talagang dihado ang tandang niyo, Totoy. Natalo ng tandang nitong baguhan na sabongero, kaya tanggapin mo na lamang ang pagkatalo. Inabot po ng sentensyador sa mananari ang kanyang tandang upang kalasan ng tari. Oy, teka lang po, huwag niyo po munang kalasan ng tari, ilalaban ko pa po ulit yan. Mamaya mo na pakabitan muli, gusto mo bang mapilayan yan tandang mo? Hay, minakahanay pang lalaban no, kunin mo na lamang muna ang iyong bihag at maghanap ka dyan ng pwedeng katapat. Kapag may kakasa, ililista na agad sa hanay para alam din natin kung kailan ikakabit ang tari. Ganun po pala yun. Akala ko hindi nakakalasin hanggang sa mailaban muli. Ay hindi pwede. Posibleng ikatalo ng iyong alaga yon. Bukod sa mabigat sa paa nila ito'y matigas din.
Nahihirapan silang gumalaw. Sige po, maghihintay na lamang po ako kung sinong gustong kakasa sa hamon ng aking tandang. Ganyan dapat, matapang. Nakangising wika ng mananari. Sa araw na yun ay 3 tandang ang nakaharap ng kanyang alaga at lahat yun ay naipanalo niya. Ngunit hindi niya akalaing pag-iinitan siya ng isa sa kanyang naging kalaban at hindi niya inaasahan na isa pala yung bagong retirado na sundalo. Kaya matapang at hindi nito matanggap na natalo ang kanyang tandang ng alaga nito. Alam mo ba na sa dami ng panalo nitong tandang ko, hindi ko matanggap na ikaw nakakasulpot lamang dito sa baryo ang makakatalo sa aking alaga. Pasensya na po kayo, hindi rin po kita kilala. At kung natalo ko man ng tandang mo, paumanhin. Dahil nandito talaga kami ng tandang ko at ang handang manalo. Hindi mo ako kilala. Ako lang naman ay isang retiradong kernel ng isang batalyong sundalo. At kahit dito sa sabungan ay ginagalang ako. Ako si Colonel Raul. Ngayon, kilala mo na ba ako? Sige po, tatandaan ko na lamang po, Boss Raul. Pasensya na po. Uwi ka niya sabay talikod. Bastos ka. Wag na wag mo akong tatalikuran habang kinakausap kita. Pasensya na po, Boss Raul. Nakalimutan ko palang magpaalam. Paalam po, Boss Raul. Wag mo akong iniinsulto. Ibalik mo sa akin ang tandang na naging bihag mo. Saka 5,000 panalo mo galing sa akin. Ayon ang hindi pwede. Abay naglaban naman tayo ng tama sa harap ng sentensyador, hindi ba? Wag naman po kayong mandaya. Naturingan pa naman kayong isang bayani ng bayan. Panindigan nyo naman po ang pagiging bayani ninyo. Ibang usapan yun kaya wag mong isali dito ang titulo ko. Kayo mismo nagpakilala eh. Sana hindi na lamang po kayo nagpakilala. Pilosopo ka. Gusto mo yatang makatikim sa akin. Hindi ako lalaban bilang respeto sa inyo, Boss Kernel. Diyan na kayo. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin mula sa likod pabalik sa kinaroroonan nito. Biglang uminit ang kanyang ulo dahil sa ginawa nito. Hinarap niya itong pikon na dito. Kanina pa ako nagpipigil sa iyo, Kernel. Hindi porket titulado at respetado kayo, basta nyo na lamang babastusin ang kagaya kong ordinaryong tao dito sa lipunang ito. Bakit lalaban ka ba? Ano bang kakayahan mo? Hindi rin, pero wag niyo akong galitin. Kaya kong tawagin ng mga elemento galing sa kabilang dimensyon para ipabugbog ka. Malakak ito sa kanyang sinabi at tila ba isang baliw ang tingin nito sa kanya. Pilit niyang wag na itong patulan pa. Ikaw ba, Totoy? Tumitira ka ba ng bawal na gamot? Ano bang mga dimensyon niyang pinagsasasabi mo? Grabing halusinasyon niya na. Ala, hitit pa. Utang na loob, Boss Raul. Hayaan mo na akong umuwi dahil malapit nang magdilim. Wala akong baong flashlight. Kung hindi mo alam ang tungkol sa ikalawang dimensyon ay wag mo na lamang akong kwentuhan. Baliw pa rin naman ako sa paningin mo. Duwag ka pala eh. Dilim pa lamang, takot ka na. Itong isang bala ng 45 ko, pag tumama ito sa noo mo'y hindi ako sigurado kung bubuhayin ka pa nito. Mas lalong lumala, Boss Raul ah. Dahil lang sa pagkatalo mo sa sabong, papaslang ka ng tao. Dinukot niya ang pulang tela sa kanyang bulsa. Laman niyon ay hibla ng buhok ng tikbalang. Tingin niya kakailanganin niya ang kanyang gabay ng mga sandaling iyon. Biglang humalinghing ang isang kabayo mula sa kanyang likuran. Sabay silang napalingon ng Kernel. Ganun na lamang ang gulat nito na makakita ng isang tikbalang. Namamalik mata ba ako? Isang tikbalang ang nakikita ko ngayon. Hindi, dala lamang malamang ito ng alak. Nalasing na nga yata ako. Takan tanong ni Raul sa sarili. Ngunit nagulat ito nang kausapin ito ng tikbalang. Mukha bang namamalik mata ka lamang? Hindi ba ako tunay sa paningin mo? Nagsasalita ka nga, kinakausap mo ko. Hayop, naingkanto ko. Sana pala inasahan ko na lamang ang pag-alis. Hindi po kayo naingkanto, Boss Raul. Kausap niyo ang aking gabay. Siguro siya na lamang ang bahala sa iyo. Siya na lamang din ang takutin mo niyan, ang hawak mong baril. Pagkauwi ka niya, diretso niya itong iniwan at umuwi na ng bahay. Hindi may paliwanag na sayang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Binilang niya ang kanyang pera. Sa unang araw ng piyesta ay nagkaroon agad siya ng 30,000. Alam niyang sunod-sunod pang magiging panalo niya sa darating pang mga piyesta at hindi siya magdadalawang isip na lumaban pa rin.
Hindi lamang ito tungkol sa sabong, tungkol na ito sa kanyang pangarap na may angat ang sarili. Kahit mag-isa siya at kahit wala siyang natapos, posible pa rin talaga niyang may angat ang sarili. Kung sa sabong man yun ay mahalaga ay hindi siya nandadaya. Ginamit lamang niya ang mutya na bigay ng kalikasan na alam niyang sadyang ibinigay sa kanya para sa pag-angat ng kanyang buhay. Ikalawang araw ng piyesta, muli niyang bitbit ang alagang tandang na iniwan sa kanya ni Lolo Norbing. Sabik at sigurado pa rin sa pagiging panalo ng alaga. Pagdating sa sabungan ay naintriga siya sa mga usapang naririnig niya sa paligid. Tungkol iyon sa kanyang nakaalitang tao kagabi. Malala talaga, pero parang hindi ka panipaniwala. Lumaban pa yun sa sabong kagabi. Talo nga lamang. Kung totoo ang sinabi ng albularyo na naengkanto, paanong nangyari? May engkanto ba dito sa sabungan? Tanong pa ng isang lalaki. Nang hindi na siya makatiis sa intriga'y tinanong na niya ang isa sa mga ito kung sino ang lalaking tinutukoy nila. Sino po ba yung lalaking tinutukoy niyong naengkanto kagabi dito sa baryo? Saka totoo po bang engkanto? Nakita niyo po ba mismo? Tanong niya at walang pasintabing lumapit dito. Ay, ikaw yun eh. Tama, ikaw nga yun. Ako po yung engkanto. Grabe naman yan. Gulat at kinabahan niyang tanong. Ay, sandali. Ibig niyo bang sabihin ay ako ang salarin? Hindi, ikaw yung sabongero na kaaway ni Colonel kagabi, hindi ba? Tama ako. Ay, ako nga po. Bakit po ba? Nako, alam mo bang bigla na lamang nawala sa katinuan yon. Ang sabi ng iba'y baka di matanggap ang pagkatalo. Ang sabi naman ng albularyo ay naengkanto raw. Tumango lamang siya at walang reaksyon sa naging daldal ng dalawang sabongero. Wala na siyang magawa pa. Nadisiplina na ito ng tikbalang na ama ni Lolo Norbing. Tahimik na lamang siyang humanay. Muli na naman siyang lalaban para sa kanyang pangarap. Hindi lamang ito tungkol sa sabong at pagsusugal. Gaya ng palagi niyang paalala sa kanyang sarili. Sa araw na iyon ay hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang isang Bertudes. Isang sabongero na may tangan na mutya ng langka. Itinuro yun ni Lolo Norbing sa kanya kung paano niya malalaman ang isang taong may tangang mutya. Hindi lamang sa pananaw binuksan ng kanyang lihim na karunungan, kundi maging sa pangamoy din. Amoy na niya agad ang bango ng langka sa loob ng ruweda. Alam niyang siya lamang ang nakakaamoy ng bagay na yon. Yari ng alaga ako, mukhang nakahanap tayo ngayon ng katapat ah. Bertudes na tandang, laban sa Bertudes ring tandang. Hindi, kailangan sumpain ko ang Bertud na tangan ng tandang na yan. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang dating kuwento ng lolo. Mabuti na lamang at alerto siya at may dalalaging butil ng asin. Dahil iyon sa naging kwento ni Lolo Norbing na pangkontra sa kalaban. Inusal niya ng 10 beses ang orasyon at inihip yun sa butil ng asin. Pagkatapos ay pasimple niya itong ipinitik patungo sa kinaroroonan ng kalabang tandang. Pasensya na pre, kailangan kong gawin to para sa aking pangarap. Kailangan kong patunayan sa pamilya ko na mali sila ng trato sa akin. Uwi ka niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y bigla na lamang umupo ang tandang nakalaban ng kanyang alaga. Kahit anong sigaw ng may-ari ay ayaw na nitong bumangon. Paano ba yan boy? Talagang wala ng pag-asa. Ayaw nang lumaban ng tandang mo. Bihag na ito ng kalaban. Uwi ka ng sentensyador. Tuwang-tuwa siya nang marinig yon. Ibig sabihin ni matatangay pa niya ng buhay at malakas ang tandang ng kalaban. Iba talagang magturo si Lolo Norbing, walang palya. Uwi ka pa niya sa kanyang sarili. Muli na naman siyang humanay matapos ang labanang yon. 4 na laban ulit sa isang araw at lahat yon ay panalo. Tuwang-tuwa siyang naglakad pa uwi. Pasensya na Lolo Norbing, inaraw-araw ko na. Minsan lang naman kasi may piyesta sa bawat baryo, sayang naman. Saka madalang lang naman ng mga taong nagtitiwala sa akin sa panggagamot. Hayaan mo lo, balang araw makikilala rin ako. At kapag dumating yung araw na yun, pagtutuunan ko talaga ng pansin ng panggagamot. Dahil alam ko na iyon ang ikakatuwa mo. Mahabang litanya niya habang naglalakad pa uwi ng bahay. Lumipas ang 5 taon, hindi na niya namalayang malayo na ang kanyang narating sa panggagamot. Ang dami ng pumipila sa ipinatayo niyang kapilya. At sa laki ng 2 palapag na bahay na naipatayo niya ay mag-isa siyang nakatira doon.
Hindi niya namalayan na tumandang binata na pala siya. Ngunit ayos lamang kung katulad din ni Lolo Norbing ang kanyang magiging kapalaran. Tatanggapin niya yon dahil mas mahalaga ang misyon kaysa sa pag-aasawa. Habang nanggagamot siya, isang pamilyar na mukha ng matanda ang nakatayo at nakapila sa labas ng kanyang kapilya. Noong una'y binaliwala niya yon. Ngunit sa kanya talaga ito titig na titig hanggang sa napagtanto niya kung sino ang matandang babae sa unahan. Pagkatapos niyang gamutin ang isang pasyente, iniwan niya ang pila at nilapitan ng matanda. "Sabi ko na, ikaw yan, Nay eh." "Anak, ang tagal mong hindi nagparamdam." "Huwag ako, Nay. Alam kong alam niyong nandito ako. Mataas lang talaga ang garbo niyo sa sarili." "Anak, alam kong may hinanakit ka sa amin ng mga kapatid mo." "Malaki, Nay. Malaking malaki. Siguro naman hindi mo na kailangang itanong pa." "Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Ang ate Ella mo nalugi ang negosyo niya. Si Ina na-depress kasi iniwan ng asawa. Yung isa mong kapatid may cancer. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ray. Ikaw na lang ang malalapitan ko ngayon." "Ang galing, Nay, no? Ang galing-galing. Kasi kapag problema ako malalapitan. Tapos pag ako nangangailangan, ang tingin niyo sa akin, pabigat, hindi ba? Ikaw mismo na nanay ko. Ultimo, inuupuan kong sopa, pinapaliguan ng alkohol. O di kaya kumukulong tubig pagkatayo ko. Kulang na lamang isabihin niyo sa akin noon na pabigat ako sa buhay. Gayong buong buhay ko, puro pagsiservisyo sa inyong lahat ang naging papel ko. Kung sa pag-aaral ko mula elementarya hanggang high school, wala naman kayong maisumbat sa akin siguro, hindi ba? Grade 2 pa lamang ako, tagalinis na ako ng malaking babuyan ni Tio Aldo para makapag-aral ako at makapagtapos. Hindi ko nga natapos ang pangarap ko dahil inuna ko kayo. Pasensya na, Nay. Sabi ko hindi ko gagawin to, na magpapakumbaba ako kahit anong mangyari. Hindi ko pala kaya. Ang sakit ng ginawa niyo sa akin, Nay. Ngayon ko pa nga lang napapansin, buong buhay naman pala ako nagdusa kasama ninyo. Itinuring niyo ba akong anak, Nay? Ang mga kapatid ko ba? Tinuring din ba nila akong kapatid? Hindi na napigil ang mga luhang umagos sa mga mata ni Ray. Ang mga pasyenteng naroon sa kanila'y nakatingin. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Gusto niyang magtimpi at gusto niyang magpatawad, pero hindi niya kaya. Hindi pala siya santo. Hindi siya Diyos na ganoon lang kadaling magpatawad. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niyang paghihirap, tinuloy niya ang kanyang panggagamot dahil iyon ang kailangan. Pinauwi niya ang kanyang ina, bitbit ang malaking halaga. Gaya ng inaasahan niya, ang lawak ng mga palad nito. Hindi nga nagpasalamat noong umalis, kaya hindi siya sigurado kung tunay ang paghingi nito ng tawad kanina o baka napilitan lamang din. O baka nakalimutan lamang nitong magpasalamat. Ngunit imposible. Sa laki ng halagang inabot niya, imposibleng makalimutan nito ang salitang salamat. Marami ang nagpayo sa kanya, ngunit hindi niya muna pinapakinggan ng mga payo. Magulo pa ang kanyang isipan. Patuloy pa rin siya sa kanyang misyon araw-araw. Habang tumatagal ay padami pa ng padami ang mga pasyenteng nakapila sa kanyang kapilya. Hindi niya yon inasahan. Mas marami pa ito kaysa noon kay Lolo Norbing. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Lahat ito'y alam niyang misyon niyang dapat tuparin. Paggabi na nang matapos ang kanyang panggagamot, wala ng pasyente kaya isinara niya ang kanyang kapilya. Mukhang hindi na siya matutuloy sa pagsasabong sa kabilang baryo. Sa susunod na araw, mukhang araw-araw nang dinadagsa ng maraming pasyente ang kanyang pamilya. At ito lamang ang dapat niyang unahin gaya ng pangako niya kay Lolo Norbing. Matapos may sara ang kapilya ay may dumulog na tricycle. Si ate Ella niya yon. Ayos sana niyang harapin kaso'y papalapit na ito sa kanya. "Kumusta ka dito, Ray?" "Anong kailangan mo, ate Ella?" "Ang yabang mo namang sumagot, porke ganyan na ngayon ang buhay mo." Napatawa na lamang siya at naiinis sa kaharap. Hindi niya alam kung saan sa tanong niya ang nakakayabang. "Tinatanong kita kung anong kailangan mo, kayabangan na pala yon. Hindi naman talaga kayo lalapit sa akin kung wala kayong kailangan, di ba? Diretsahan na lang tayo." "Mayabang ka na ngayon, Ray, porket mayroon ka na." "Etong mayroon ako. Tinutulong ko ito sa mga dapat at karapat dapat tulungan, hindi sa mga abusado. Ikaw, ate Ella, anong naisip mo para sa kung anong meron ka ngayon?" "Wala na akong pera, wala na akong bahay at kotse,
Kung pwede nga'y makikituloy muna kami dito sa malaki mong bahay. Doon ka tumuloy sa mga kapatid mong pinag-aral mo, Ate Ella. Tapos na akong tumulong sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ilang taon mo nga pala akong ginawang kalabaw. Ni 1,000, may inabot ka ba sa akin? Ultimo gamot ko sa sakit na nakuha ko sa pagtatrabaho sa tindahan mo nang halos walang pahinga. Gobyerno pang nagbigay. Pati sa gamutan ko ng mahigit 1 taon dahil paulit-ulit. Nakalibre ka pa rin. Saan napunta ang pera mo? Hindi makasagot sa kanya ang kanyang kapatid. Nasasaktan siya sa kanyang desisyon. Ngunit hindi uso ang pagiging martir sa kanya. Hindi siya gaganti. Ngunit hindi rin naman ang mga ito makakalapit sa kanya. Ayos nang magbigay siya ng tulong sa kanyang ina. Ngunit ang tumira ito sa bahay niya at maging pabigat niya, mas mainam na maganap na lamang siya ng mapapangasawa. Tiyak pang may mag-aalaga sa kanya tuwing magkakasakit siya. Umuwi ang kanyang kapatid na laylay ang balikat. Gayunpaman, buo na ang kanyang pasya. Walang kahit na sino sa mga kapatid niyang makakalapit pa sa kanya. Tapos na niyang tulungan ng mga ito at hindi na niya kailangan magpaabuso. Mas pipiliin niyang mag-alaga ng tandang kaysa sa mga kaanak niyang salbahe. Hindi rin niya winaglit ang mga pananim na sili sa kanyang likod bahay. Ang mga ito ang alaala ng kanyang pinagmulan. Dating simpleng sabongero na pinagkalooban ng mutya ng sili at lihim na karunungan upang kontrahin sakali mang may makasalambuwa siyang bertudes. Ngayon ay patuloy siyang inaangat ng Diyos, ngunit hindi niya hayaan na dahil lamang sa poot at galit niya sa pamilya ay muli siyang ibabagsak nito. Magpapatawad siya at hiling niya sa Diyos na bigyan pa siya ng pagkakataon na maghilom upang tuluyang makalimot sa sakit ng nakaraan. Patuloy naman siyang tumutulong sa ibang nangangailangan, kalusugan man o pinansyal, dahil alam niyang magaan sa pakiramdam ang makakatulong sa kapwa. Lalo na sa katulad niyang galing sa isang mala-roller coaster ang buhay, hindi talaga niya kayang matiis tignan ng isang taong naghihirap sa buhay. Nagpapagaling pa lamang siya ng kanyang puso, ngunit muli na naman siyang sinubok ng kanyang kapatid. Martes iyon at magpapahinga na sana siya nang biglang halos bumaluktot sa sakit ang kanyang tiyan at ng kanyang ulo. Hindi niya maintindihan ngunit pakiwari niya ay parehong sakit lang iyon hanggang sa mapagtanto niya na kinukulam siya. Kanino ba ako nagkasala? Bakit ganito? Tanong niya sa kanyang sarili. Alam niyang wala siyang hinamak na tao, pero bakit ginawa ito sa kanya? Sinubukan niyang alamin kung sino ang may gawa ng mga bagay na yon. Binuksan niya ang pandaman niya at ang kanyang diwa. Habang ipinigit niya ang kanyang mga mata, ay inutusan niyang pumasok kung sino man ang nilalang na nagpagawa sa kanya ng ritual ng mangkukulam. Nagulat siya nang magpakita ang mismong Ate Ella niya. Kuyom ang kamay niya na mapagtanto niya yon. Ito pa ang may ganang gawan siya ng ganong bagay. Naghihintay siyang maghilom dahil balak niyang magpatawad. Ngunit heto at gusto na naman siyang bumagsak. Hindi lamang pagbagsak at balak pa siya nitong patayin. Hindi niya papayagan ang bagay na yon. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang pulang tela na may hibla ng buhok ng isang tikbalang. Hinipan niya yon at ilang saglit pa'y bumungad ng isang tikbalang sa kanyang harapan. Anong kailangan mo, Ray? Bakit hindi maipintay ang mukha mo? Pedok, pinakulam ako ng sarili kong kapatid. Alam mo kung paano kontrahin ang kulam, hindi ba? Gawin mo. Kung makakuha ka ng pagkakataon, paslangin mo yung mangkukulam na yan. Salot ang mga yan sa mundo. Mga itim na engkanto rin na nasa likod ng mga yan kung hindi mo pa alam. Kung ganun, hindi ko nabibigyan ng pagkakataon pa na mabuhay. Pero may isa akong hiling. Ano yun? Sabihin mo lang. Kung paano mo binigyan ng disiplina ang kernel na yun, ganun din sana ang gawin mo sa kapatid kong si Ella, ang may gawa ng pangkukulam sa akin. Oo naman, walang problema. Puntahan mo na siya, Pedok. Ibigay mo ang karampatang parusa sa kanya. Nang sabihin niya yun ay biglang naglaho ito sa kanyang harapan. Agad din niyang pinuntahan ng kanyang isang alagang tandang. Kinuha niya ang isa sa mga ito at nilagay sa kanyang altar. Dito niya papapasokin ang kaluluwa ng mangkukulam upang puksain. Wala nang paligoy-ligoy pa, agad niyang inusala niyo ng Latin. Ilang sandali pa'y biglang nagwala ang tandang sa kanyang harapan. Hinawakan niya ito upang hindi mapatay ang kandila.
Muli siyang umusal ng Latin, malakas. Iyon ay upang masigurong mapupuksa niyang mangkukulam. Hindi na niya ito bibigyan pa ng pagkakataong makatakas. Isahang dasal iyon at ilang sandali pa'y biglang nakatulog ang tandang sa kanyang harapan. Ibig sabihin ay nabas lang na niyang mangkukulam. Kinabukasan ay maaga pa lamang ay bumungad na ang kanyang inang umiiyak at nagmamakaawa. Alam ko na yan, Nay. Tungkol na naman kay Ate Ella. Hihingi ka na naman ba ng tulong? Anak, maawa ka naman sa kapatid mo. Nabaliw na yata dahil sa dami ng kanyang pinagdaanang pagsubok. Bilib din naman ako sa inyo, Nay. Noong panahong halos mamatay na ako. Hindi ko nakita ang pag-aalala mong ganyan. Ngayon, ganyan ang nangyari sa Ate Ella. Parang nabaliw ka na rin. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa akin? Kinulam niya ako. Hindi totoo yan. Mali ka ng pambibintang. Saan siya galing bago nangyari ang ganon sa kanya, Nay? Kay Lola Pasita. Kilala mong mangkukulam yun, hindi ba? Paano mo nalaman ng bagay na yan? Masyado niyo kasing minamaliit ang kaalaman ko, Nay. Kita mo na, pati ikaw alam mo pala ang balak ng ate sa akin. Hinayaan mo lang. Talagang hindi na kayo magbabago pa. Gusto ko sanang bigyan ng pagkakataon ng sarili kong magpatawad. Ngunit sa tingin ko hindi na talaga dapat. Hindi naman karapat dapat. Ang mabuti pa'y umalis na kayo, Nay. Wala kayong aasahan sa akin. Ang sama mo, Ray, samantalang hindi ka naman sana nabuhay kung hindi ka pinulot ng asawa ko noon. Simula pagkabata, wala talaga akong pakialam sa'yo. Malay ko kung anak ka pala ng maligno o isa ka palang tiyanak. Simula pagkabata mo, ang yumao kong asawang nag-alaga sa'yo pero wala kang utang na loob. Ngayon hindi mo magawang suklian ang utang mong buhay sa pamilya ko. Kaya naman pala isang kalabaw ang tingin nyo sa akin lahat. Salamat, Naya. Ngayon alam ko na ang totoo. Siguro naman may pagkakataon pa na maibigay ko sa akin tunay na pamilya ang karangyaan na dapat ay para sa kanila. Buti na lamang talaga hindi ako nagpadala sa peking paghingi nyo ng tawad. Sabi ko na kung ano ang tunay mong trato sa akin, yun talaga yun. 45 taong gulang na ako ngayon pero alam kong maliit ang mundo. Kaya mahanap ko rin ang tunay kong pamilya. Salamat sa katotohanan, Nay Dolor. Ngayon ay pwede nyo na akong iwan. Masaya pa rin ako dahil hindi ako nandito kung hindi nyo ako minaltrato noon. Masakit ang loob niyang sinundan ng tingin ng babaeng akala niya ay totoong nagluwal sa kanya. Hindi man lamang sumagi sa kanyang isipan noon na isa pala siyang ampon. Magpapatawad pa rin siya ngunit hindi na mangyayaring magpauto siya dahil ang lahat ng kabutihan ng isang tao ay may hangganan. Totoong ang pera ang magpapagalaw sa lahat. Nang magkapera siya'y gustong makipaglapit ng taong akala niya'y pamilya. Ngunit nang mapagtanto na hindi siya mauuto ng mga ito ay isinawalat na ang kanyang katauhan. Isa lamang ang misyon niya ngayon. Iyon ay ang hanapin ng tunay na pamilya. Hindi madali, ngunit mag-uumpisa na siya sa kahit na anong paraan. Ang mahalaga ay natuklasan pa rin niya ang katotohanan sa kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.